10 mga hindi karaniwang paraan ng gobyerno para kontrolin ng mga tao. Ang gobyerno ang siyang nagtatakda at namamahala sa mga lugar na nasasakupan nito. Gusto nila na sumang-ayon ang mga tao sa kanilang mga patakaran. Ngunit alam naman natin na hindi lahat ay natutuwa at sang-ayon sa mga kagustuhan ng gobyerno. At kung minsan, ito ang pinagmumulan ng pag-aaklas ng mga mamamayan. Kaya naman maraming mga paraan ang ginagawa ng gobyerno upang kontrolin ng mga tao. Baka naman kinokontrol ka na nila, ngunit hindi mo lang alam. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ng 10 mga paraan na ginagawa ng gobyerno para kontrolin ang mga mamamayan nito. Kaya simulan na natin. Number 1. Mass surveillance. Ang mass surveillance ay isang paraan ng gobyerno para tahimik na subaybayan ang mga tao. Noong una ay ginawa ito para sa seguridad, ngunit sa paglipas ng panahon ay ginamit ito para mas malalim na kontrolin ng lipunan. Bagamat hindi ito laging napapansin, ay malaki ang epekto nito sa ating kalayaan at private life. Nagsimula ang mass surveillance noong panahon ng Cold War noong 1950s. Naglaban ang Amerika at Soviet Union hindi lamang sa armas, kundi pati na rin sa spy technology. Sa Amerika, ang National Security Agency o NSA ang nanguna sa pagmamatyag, habang ang KGB naman ang namahala sa Soviet Union. Layunin nilang makita ang mga posibleng banta mula sa kanilang sariling mamamayan o mga kalaban. Sa panahong ito ay binabantayan ang mga tawag sa telepono, binubuksan ang mga liham at sinusubaybayan ang kilos ng mga tao. Ginamit ang ganitong paraan sa mga lugar tulad ng Berlin, Moscow at Washington. Ngunit sa kabila ng intensyong protektahan ng bansa, ay naapektuhan din ang karapatan ng maraming tao sa kanilang privacy. Samantala, noong 1970s hanggang 1980s ay naging mas malawak ang kakayahan ng gobyerno dahil sa mga modern technology. Sa Amerika, ginawa ang programang Echelon na nagmamatyag ng mga tawag at liham sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa China naman ay ipinakilala ang Hukou system, isang paraan ng pagsubaybay kung saan nakatira at nagtatrabaho ang mga tao. Sa ganitong paraan ay naging mas detalyado ang pagmamatyag. Sinimulan ng subaybayan hindi lamang ang komunikasyon, kundi pati na rin ang pang-araw-araw na kilos ng mga mamamayan. Subalit nang sumikat ang internet noong 1990s ay mas dumali ang pagmamatyag. Lahat ng ginagawa ng tao sa online tulad ng pag-email, paggamit ng social media at online shopping ay maaaring masubaybayan. Ang NSA, halimbawa, ay gumamit ng programang PRISM upang kunin ang impormasyon mula sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Nalantad ang lihim na ito noong 2013 nang ibinunyag ni Edward Snowden ang mga aktibidad ng NSA. Number 2. Social credit system. Sa panahon ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay ipinakilala ng gobyerno ng China ang isang kakaibang sistema, ang social credit system. Sa simula ay tila isa lamang itong paraan para hikayatin ang mga tao na maging mabuting mamamayan. Pero sa ilalim ng layuning ito, ang sistema ay naging makapangyarihang paraan para kontrolin ng kilos ng bawat tao sa bansa. Ang social credit system ay isang programa na nilikha noong 2014 ng gobyerno ng China. Layunin nitong sukatin ang pagkatao at ugali ng mga tao gamit ang technology. Ang bawat kilos mula sa pagbabayad ng utang, pagsunod sa batas trapiko hanggang sa pag-uugali sa social media ay binabantayan at binibigyan ng points. Ang mga masunurin ay ginagantimpalaan habang ang mga lumalabag ay pinaparusahan. At pagsapit ng 2019 ay ipinatupad na ang sistema sa maraming lugar sa China. Halimbawa, sa lungsod ng Suzhou, ang mga taong hindi nagbabayad ng kanilang utang sa tamang oras ay inilalagay sa isang blacklist. Dahil dito ay hindi sila makakakuha ng loans o makakasakay ng tren. Samantala, ang mga gumagawa ng mabuti tulad ng pagtulong sa iba ay ginagantimpalaan ng mga privilege tulad ng mas mababang interes sa utang o mas mabilis na serbisyo mula sa gobyerno. Maliban pa rito, ang sistema ay proyekto ng Communist Party of China sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping. Ginawa ito bilang bahagi ng kampanya para sa mas disiplinado at organisadong lipunan. At para magtagumpay, gumamit ang gobyerno ng modern technology tulad ng facial recognition at surveillance cameras. Ang mga kumpanyang tulad ng Alibaba at Tencent ay tumulong din sa pamamagitan ng pagbibigay ng data mula sa kanilang mga online platforms. Ayon sa gobyerno, layunin ng social credit system na hikayatin ng mga tao na maging mas responsable, palakasin ang tiwala sa lipunan, at siguraduhing lahat ay sumusunod sa mga alituntunin ng gobyerno.
Ngunit sa mas malalim na pagtingin, ang sistema ay naging paraan para kontrolin ang kilos ng mga mamamayan. Ang bawat pagkakamali, gaano man kaliit, ay may kaukulang parusa. Ito ay naging epektibong instrumento ng gobyerno para supilin ang sino mang hindi sumusunod sa kanilang mga panuntunan. Number 3. Internet censorship. Nung naimbento ang internet ay inakala ng marami na ito ang magdadala ng kalayaan sa pagpapahayag. Naging madali ang komunikasyon at mabilis ang pagkalat ng impormasyon. Pero sa kabila ng ganitong pag-unlad ay may mga gobyerno na ginamit ito bilang paraan para supilin ang kanilang mga mamamayan. Ang tinatawag na internet censorship ay naging isa sa mga paboritong paraan ng mga gobyerno para kontrolin ang iniisip at nalalaman ng mga tao. Ang China ang isa sa mga unang bansa na gumamit ng malawakang internet censorship. Kaya noong 1998 ay itinayo nila ang Great Firewall, isang sistema na humaharang sa mga website na may kinalaman sa demokrasya, karapatang pangtao at kritisismo laban sa gobyerno. Sa ganitong paraan ay nagagawa nilang pigilan ang kanilang mga mamamayan na makakita ng impormasyon na maaaring mag-udyok ng pag-aaklas. Samantala, hindi lamang China ang may ganitong sistema. Sa Russia ay nagsimula rin silang kontrolin ang internet gamit ang mga batas at technology. Sa Middle East tulad ng Iran at Saudi Arabia ay ipinagbabawal ang mga website na naglalaman ng immoral o anti-government content. Sa United States kahit pa sinasabing malaya ang internet ay nalantad noong 2013 ang PRISM program ng NSA kung saan lihim nilang sinusubaybayan ang online activities ng mga tao. Dagdag pa rito, ang internet censorship ay hindi laging halata. Sa ibang bansa tulad ng North Korea ay limitado lang ang internet sa mga website na aprobado ng gobyerno. Ang kanilang version ng internet na tinatawag na Kwangmyong ay puno ng propaganda at kontrolado lahat ng impormasyon. Sa ibang lugar ay ginagamit ang technology para i-block ang mga website na hindi gusto ng gobyerno. Halimbawa, sa Iran, ang mga tao ay hindi makakapasok sa mga site na naglalaman ng balitang kontra sa gobyerno. Nagdadahilan ang mga leader na ito raw ay para sa moralidad o seguridad. Pero ang tunay na layunin ay panatilihin ang kanilang kapangyarihan. Subalit hindi lahat ay pumapayag sa ganitong kontrol. May mga grupo at individual na lumalaban sa censorship. Si Edward Snowden, na isang whistleblower, ay naglantad ng lihim na surveillance program ng gobyerno ng United States. Number 4. Propaganda. Ang propaganda ay isa sa mga ginagamit ng gobyerno upang maimpluwensyahan ang iniisip at ginagawa ng mga tao. Sa kasaysayan ay naging makapangyarihan itong paraan upang hikayatin ng publiko na sumuporta sa mga desisyon at layunin ng mga namumuno. Ngunit paano nagsimula ang propaganda? Sino ang gumagamit nito at bakit ito mahalaga? Ang salitang propaganda ay unang ginamit noong 1622 ng Simbahang Katolika. Layunin nitong palaganapin ang Kristyanismo laban sa mga hamon ng Reformation. Noon ay ginagamit ang mga sermon, aklat at mga larawan upang maabot ang mas maraming tao. Pero sa paglipas ng panahon ang paggamit ng propaganda ay lumawak mula sa relihiyon tungo sa politika at iba pang larangan. Maliban dito, noong World War I ay ginamit ng mga gobyerno ang propaganda upang makuha ang suporta ng mga mamamayan. Halimbawa, ang tanyag na poster ni Uncle Sam na may mensaheng "I want you for US Army" ay nag-udyok sa maraming Amerikano na sumali sa digmaan. Sa panahong ito, ang mga poster, pahayagan at pelikula ay naging pangunahing paraan ng pagpapalaganap ng propaganda. Samantala, naging mas makapangyarihan pa ang propaganda noong World War II. Sa Germany, si Joseph Goebbels, ang minister ng propaganda ni Adolf Hitler, ay gumamit ng radyo, pelikula at pahayagan upang ikalat ang ideology ng Nazism. Napaniwala niya ang mga German na ang kanilang lahi ang pinakamataas at ginamit ito upang bigyang katwiran ang diskriminasyon laban sa mga Hudyo. Ang ganitong klasing propaganda ay naging dahilan ng malawakang genocide. Dagdag pa rito, hindi lamang sa West ginagamit ang propaganda. Sa Asia ay kilala ang mga komunista tulad ni Mao Zedong ng China sa paggamit nito. Ang mga poster at malalaking pagtitipon ay ginamit upang palaganapin ang mga programa tulad ng Great Leap Forward at Cultural Revolution. Sa North Korea, hanggang ngayon ay ginagamit ang propaganda upang ipakita ang mga leader na parang mga Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng bansa. Number 5. Forced vaccination and health monitoring. Noong huling bahagi ng 1800s ay nagkaroon ng issue tungkol sa sapilitang pagbabakuna sa England.
Noong 1853 ay ipinasa ang Vaccination Act na nag-aatas sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa smallpox. Layunin nito na pigilan ang pagkalat ng sakit pero marami ang tumutol. Para sa kanila, ang pagbabakuna ay dapat kusang loob at hindi sa pilitan. Dahil dito ay maraming nagprotesta at ang ilan ay mas pinili pang magmulta o makulong kaysa sundin ang utos. Bukod dito noong 1900s sa Amerika ay ipinatupad din ang sapilitang pagbabakuna. At noong 1902 nang magkaroon ng paglaganap ng smallpox, ang mga opisyal sa Boston at New York City ay naglunsad ng kampanya para magpabakuna ang lahat. Dumaan ang mga pulis at doktor sa mga bahay para pilitin ang mga tao na magpabakuna. Bagamat bumaba ang mga kaso ng sakit ay maraming tao ang hindi natuwa dahil pakiramdam nila ay tinanggalan sila ng kalayaan. Kaugnay din nito, sa panahon ng COVID-19 noong 2020 ay naging mas moderno ang mga paraan ng health monitoring dahil sa technology. Sa China ay ipinakilala ang Health Code System, isang app na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kalusugan ng isang tao. Kung green ang code ay malaya silang makakagalaw, pero kung red ay kailangan nilang mag-quarantine. Nakatulong ito para pigilan ang pagkalat ng virus. Pero may mga ulat na ginamit din ito para pigilan ang kilos ng mga kritiko ng gobyerno. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kasaysayan ng mga gobyerno para protektahan ang publiko mula sa mga sakit. Pero kasabay nito ay maraming tanong ang lumitaw tungkol sa karapatan ng bawat tao. Dapat bang kontrolin ang personal na kalayaan para sa kaligtasan ng lahat? At hanggang ngayon ay mahalaga pa rin ang balanse sa pagitan ng kalayaan at proteksyon. Ipinapakita ng kasaysayan na kapag nasobrahan ng kontrol ay nawawala ang tiwala ng mga tao. Number 6. Artificial Intelligence. Sa pag-unlad ng technology ay naging bahagi na ng buhay ng tao ang Artificial Intelligence o AI. Ginagamit ito para mapadali ang mga bagay tulad ng transportation, communication at seguridad. Pero sa likod ng positibong layunin nito ay unti-unting ginagamit ng ilang gobyerno ang AI bilang paraan para bantayan at kontrolin ang kanilang mamamayan. Samantala, noong 2014 ay inilunsad ng gobyerno ng China ang Social Credit System. Sa sistemang ito ay ginagamit ang AI para subaybayan ang kilos ng mga tao. Sa tulong ng mga camera at facial recognition technology ay lahat ng ginagawa ng tao mula sa pagtawid sa kalsada hanggang sa pagbabayad ng utang ay inire-record. Ang bawat tao ay binibigyan din ng score. Mataas ang points ang sumusunod sa patakaran at mababa naman sa hindi. Kung mababa ang score mo ay maaaring hindi ka payagang magbiyahe o kaya ay mawalan ka ng iba pang privilege. Sa una ay ipinakita ito bilang sistema para mapanatili ang kaayusan, pero kalaunan ay napansin na ginagamit ito para patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno. Sa Amerika naman ay ginagamit din ang AI sa ibang paraan. Sa ilalim ng predictive policing ay ginagamit ang AI para hulaan kung saan maaring mangyari ang krimen. Bagamat maganda ang layunin nito ay naging mas malinaw na may pagkiling ang sistema. Kadalasan ay mas tinitingnan nito ang mga mahihirap na komunidad na nagiging sanhi ng discrimination. Imbes na bawasan ang krimen ay mas nagiging hindi patas ang pagtrato sa ilang tao. Gayun din naman, noong 2020, sa kasagsagan ng mga protesta laban sa police brutality, ay iniulat na ginamit ng mga autoridad sa Amerika ang AI-powered drones para subaybayan ng mga protest leaders. Sa tulong ng technology na ito ay mabilis na natutukoy ng gobyerno kung sino ang mga activist at nasusugpo ang kanilang kilos protesta. Ang AI na dapat sanay para sa kapakanan ng lahat ay nagiging kasangkapan para pigilan ang kalayaan ng mga tao na magpahayag. Pero bakit ginagawa ito ng mga gobyerno? Ang sagot ay simple. Ito ay upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Sa halip na gumamit ng kaharasan, ay ginagamit nila ang AI para tahimik at sistematikong kontrolin ang tao. Halimbawa, imbes na ipagbawal ang ilang kilos, ay binabawasan nila ang oportunidad ng tao na gawin ito. Ang ganitong kontrol ay halos hindi napapansin, pero ang epekto nito ay malaki dahil unti-unti nitong binabago ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Number 7. Restricting religious freedom. Sa kasaysayan, ang relihiyon ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng maraming tao. Ngunit sa ilang pagkakataon ay ginamit ng mga gobyerno ang pagsupil sa relihiyon bilang paraan para makontrol ang lipunan. Kaugnay nito noong 1966 hanggang 1976 sa panahon ng Cultural Revolution sa China ay naglunsad si Mao Zedong ng kampanya para tanggalin ang lahat ng tradisyonal na paniniwala kasama na ang relihiyon.
Sinira ang mga templo, simbahan at mosque. Ang mga religious leaders tulad ng mga pari, madre at imam ay inaresto o pinilit na talikuran ang kanilang pananampalataya. Ganito rin ang nangyari sa Soviet Union pagkatapos ng Bolshevik Revolution noong 1917. Sa ilalim ng communist government ay itinuring na kalaban ang relihiyon. Ang Russian Orthodox Church ay inalisan ng mga ari-arian, ipinagbawal ang mga seremonya at maraming pari ang inaresto o pinatay. Ang relihiyon ay itinuring din na hadlang sa communist ideology. Kaugnay pa nito, ang relihiyon ay nagbibigay sa tao ng ibang sentro ng katapatan bukod sa gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit maraming communist regime ang nakaramdam ng takot. Naniniwala sila na ang pananampalataya ay maaaring magpahina sa kanilang kontrol sa mga tao. Dagdag pa rito, natatakot din ang mga autoridad na baka gamitin ang relihiyon bilang paraan ng paglaban sa gobyerno. Isang halimbawa nito ay ang papel ng simbahang Katoliko sa Poland noong Cold War, kung saan naging mahalagang bahagi ito ng paglaban sa komunism. Dahil dito ay naging malinaw sa ibang gobyerno na kailangang pigilan ang relihiyon para maiwasan ang anumang uri ng revolusyon. Maliban pa rito, si Pastor Richard Wurmbrand mula Romania ay isa sa maraming biktima ng ganitong persecution. Tumanggi siyang itakwil ang kanyang pananampalataya at dahil dito ay nakaranas siya ng matinding pagpapahirap sa loob ng kulungan. Sa kanyang librong Tortured for Christ ay ibinahagi niya kung paano niya tiniis ang gutom, sakit at hirap para mapanatili ang kanyang pananalig. Number 8. Educational manipulation. Madaling isipin na ang edukasyon ay para lang magturo ng tamang kaalaman. Pero sa iba't ibang panahon ay ginamit ito ng gobyerno at mga makapangyarihan para kontrolin ang takbo ng pag-iisip ng tao. Samantala noong 1700s, ang Prussia ang unang bansa na nagpatupad ng public school system. Akala ng marami ito ay para lang maturuan ang mga bata ng pagbasa, pagsusulat at iba pang pangunahing kaalaman. Pero ang tunay na layunin ay gawing masunurin ang mga mamamayan, lalo na ang mga sundalo. Sa mga paaralan ay tinuturo ang kahalagahan ng pagsunod sa mga autoridad at suporta sa gobyerno. Gayun din naman noong 1800s ay kinuha ng United States ang model ng Prussia at inangkop ito sa kanilang bansa. Pero hindi ito ginamit para sa militar. Sa halip ay ginamit ito ng mga business leaders para gawing masunuring manggagawa ang kabataan. Nagpondo din ang malalaking negosyante tulad ni John D. Rockefeller para siguraduhin ang edukasyon ay magtuturo lamang ng mga bagay na kailangan sa trabaho. Ang mga ideya na maaring magdulot ng pagbabago o magtanong sa sistema ay hindi bahagi ng kurikulum. Bukod pa dito, ang edukasyon ay ginamit din ng mga dictatorial government tulad ng Nazi Germany at Soviet Union. Sa ilalim ng pamumuno ni Adolf Hitler, ang mga libro at lessons ay puno ng propaganda. Tinuturo sa mga bata na ang kanilang lahi ang pinakamahusay at dapat nilang sundin ang kanilang leader. Sa Soviet Union naman ay binago ang kasaysayan upang maitago ang mga pagkakamali ng gobyerno at palakasin ang imahe ng Estado. Ginawang sandata ang edukasyon upang magtanim ng takot, pagsunod at pagpapahalaga sa ideology ng Estado. Sa kasalukuyan ay hindi nakita ang educational manipulation, pero naroon pa rin ito. Sa ilang bansa ay pinipili ng gobyerno kung ano ang dapat ituro sa mga eskwelahan, lalo na kung tungkol sa kasaysayan o mga social issues. Ang mga malalaking kumpanya naman ay pumapasok sa mga paaralan, kunwari para tumulong. Pero ang tunay nilang layunin ay hikayatin ang mga kabataan na maging loyal sa kanilang mga produkto. Ang ganitong kontrol ay hindi halata pero nararamdaman sa paraan ng pagtuturo. Number 9. Restricting rights. Sa kasaysayan ay maraming gobyerno ang gumamit ng paghihigpit sa karapatan ng tao para kontrolin ang kanilang nasasakupan o manatili sa kapangyarihan. Bagamat kadalasan itong inilalarawan bilang paraan para sa kaayusan o seguridad, ay nagdudulot ito ng malalim at madalas ay masakit na epekto sa lipunan. Kaugnay nito noong 1798 sa United States ay ipinatupad ni Pangulong John Adams ang Alien and Sedition Acts. Ang mga batas na ito ay naglalayong pigilan ng sinumang bumabatikos sa gobyerno. Sa ilalim ng Sedition Act, ang sinumang magsasalita o magsusulat ng laban sa gobyerno ay maaaring makulong. Sinasabi ng gobyerno na layunin nitong protektahan ang bansa mula sa mga dayuhan at rebelde. Ngunit maraming naniniwala na ito ay paraan lamang upang patahimikin ang mga kalaban sa politika, tulad ng Democratic Republican Party. Ang batas na ito ay nagdulot din ng malaking alitan at naging dahilan ng pagbaba ng tiwala ng mamamayan sa gobyerno.
Samantala sa China noong 1989 ay libu-libong tao, karamihan ay kabataan at manggagawa, ang nagtipon sa Tiananmen Square upang humiling ng democracy and reform sa gobyerno. Sa halip na pakinggan sila, ay gumamit ang gobyerno ng karahasan upang tapusin ang protesta. Maraming namatay sa insidente at pagkatapos nito ay mahigpit na ipinatupad ang censorship upang pigilan ang pag-alala o pag-usapan ang nangyari. Hanggang ngayon ay nananatiling bawal sa China ang anumang diskusyon tungkol sa Tiananmen Square. Ang malawakang censorship na ito ay patuloy na naglilimita sa freedom of speech ng mga Chinese. Dagdag pa rito, ang isa pang halimbawa ng pagsupil sa karapatan ay ang ginawang mga batas ng Nazi Germany noong 1930s sa ilalim ni Adolf Hitler. Sa pamamagitan ng Reichstag Fire Decree at Enabling Act ay inalis ang mga karapatan tulad ng freedom of speech, gatherings at journalism. Ginamit din ang mga batas na ito upang arestuhin ang mga kalaban ng Estado, kabilang ang mga komunista at Hudyo. Ang sistematikong pagtanggal ng karapatan ay nagbunga ng Holocaust kung saan milyon-milyong tao ang pinatay sa ilalim ng totalitarian regime. Ang mga batas na ito ay nagbigay daan sa malawakang kontrol ng Nazi sa Germany at sa pagkawala ng milyon-milyong buhay. Number 10. Militarized police. Noong kalagitnaan ng 1900s ay nagsimulang magbago ang anyo ng pulisya sa maraming bansa. Ang kanilang tungkulin na dating nakatuon sa pagprotekta sa mamamayan at pagpapanatili ng kapayapaan ay naging mas aggressive. Unti-unti ay naging parang mga sundalo ang mga pulis. Tinatawag itong militarized police na isang paraan ng gobyerno upang gawing mas malakas ang puwersa ng pulisya at tiyakin ang kontrol, lalo na sa panahon ng protesta o kaguluhan. Samantala, nag-ugat ito sa United States noong 1960s sa panahon ng malawakang protesta tulad ng Civil Rights Movement at ang pagtutol sa Vietnam War. Nakita ng gobyerno ang kakulangan ng karaniwang pulis sa pagharap sa ganitong mga sitwasyon. Kaya noong 1967 ay binuo sa Los Angeles ang unang SWAT o Special Weapons and Tactics Team. Ang kanilang layunin ay harapin ang mga matinding banta tulad ng hostage crisis, krimen na may heavy weapons at riot. Sa sumunod na dekada ay lumawak ang paggamit ng militarized police. Noong 1980s, sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Reagan, ay ginamit ang SWAT at mga kagamitang pangmilitar sa mga operasyon kontra droga. Madalas ang mga target ay mahihirap na komunidad kung saan mas maraming tao ang walang sapat na kakayahang lumaban o magdepensa sa sarili. Bagamat ang layunin ng gobyerno ay sugpuin ang krimen, ay marami ang nagsabing ito'y paraan upang patahimikin ang mga mahihirap. Gayon din naman, ang militarized police ay hindi lamang issue ng Amerika. Sa Brazil ay ginamit din ito sa paglaban sa krimen sa mga favelas o mga lugar ng mahihirap. Sa mga lugar na ito ay madalas ang operasyon ng militarized police na nagdulot ng takot at karahasan. At noong 2018 ay libu-libong tao ang napatay sa mga operasyong ito at karamihan ay hindi pa napapatunayang nagkasala. Sa halip na proteksyon ay takot ang naidulot nito sa mga komunidad.